Good morning! Nandito kami ngayon sa bahay ng best friend ko. Kasi napagplanuhan nga namin noong nakarang araw, nandito kami tatambay kasi napaka-bored ng aming mga buhay. Mga 11 a.m. na nga kami nakarating dito. Pagkarating namin dito ay chika-chika muna saglit. Maya-maya ay eto nagluluto na din siya. Siya ngayon tagaluto at ako naman yung tagadaldal. At least diba hindi siya ma-bored, may silbi pa rin ako. Hindi na nga din ako tumulong sa pagluluto kasi kaya niya naman na yan. Expert kaya yan sa pagluluto. Ako naman expert sa pagkain. Basic naman na sa kanya yan kasi sanay na siya magluto. And ako naman sanay din kumain. Char! Paupo-upo nga lang ako dito. Kaya ayan, binagyan ako ng trabaho ng batang to. Pinagbabalat ba naman ako ng isang pomelo? Sa sobrang tagal kasi na magluto ng mama niya, ayan, pomelo na lang yung kakainin niya. At habang nagbabalat nga ako ng pomelo dito, ayan, di pa rin mawala yung kadaldalan ko talaga. Napakadaldal ko talaga sa personal, lalo na kapag komportable ako sa isang tao. Kaya ikaw, B, kapag sobrang tahimik ko sa'yo, ay alam mo na. Char! At ang dalawang bata nga na ito ay nag-aabang na talaga sa isang pomelo. Sobrang tagal ko pa naman nakapagbalat dyan kasi nga panay daldal ng daldal. Ganon talaga kapag sobrang tagal yung hindi nakita ng best friend mo. Talagang sobrang dami niyong maitatapik kasi marami kayong maimamarites. Hindi nga kasi kami nagmamarites sa chat nitong babaeng to. Okay na rin yun para safe, para walang makapag-screenshot. Delikado na, baka mahuli tayo, baka mag-viral tayo bigla. Pagbabalat na nga lang ng pomelo ang trabaho ko ay sobrang tagal pa magawa. Naghihinay-hinay nga ako sa pagbalat dyan kasi sabi nga ng babaeng to ay dapat hindi masugatan yung laman. Hindi ko alam kung bakit, itanong nyo na lang sa kanya. At sa sobrang tagal na paghihintay, finally nakakain na dito mga batang to. After nga mabigyan ni Cairo ng pomelo, ayan, umalis na agad. The long wait is over na daw. Tapos na nga ako magbalat ng pomelo, ayan, ang babaeng yan, hindi pa rin tapos magluto. Parang sinasarapan siguro para balik-balikan. Wow. Malapit na nga naming maubos yung isang pomelo ng mga bata. Ayan siya, hindi pa rin siya matapos-tapos sa kanyang ginagawa. Sobrang kapal na ng mukha kong magreklamo, wala naman akong naitulong. Hindi ako makapagreklamo sa kanya sa personal, kaya dito ako magrereklamo sa video. Finally, after 7 years of waiting, ayan, makakain na rin yung mga bituka namin. Panay-gising pa nga ako dyan kay Julius kasi nakatulog talaga sa sobrang tagal naming magluto. Ay, yung friend ko lang pala nagluto. Sobrang tagal nga niyang bumangon kaya wag natin pilitin yung mga taong ayaw bumangon. Nalipasan na nga kami ng gutom kaya hindi ko na kayang antayin pa talaga siyang bumangon. May mga chikiting pa kasi dito ang kailangan na talagang kumain. Si Ian na nga yung pinagising ko sa papa niya para bumangon. Kaya ayan, napilitang bumangon kasi hindi talaga siya tatantanan ng anak niya. Kami nga lang yung nandito kasi yung partner ng friend ko ay sobrang busy ng buhay. Marami pang ginagawa kaya hindi pa nakauwi. Sobrang tahimik nga sa lugar na to kaya ang sarap-sarap talagang tambayan dito. Napaka-probinsya feels din dito kagaya doon sa amin. Kasi puro puno yon sa labas and medyo malayo yung mga bahay-bahay. Kaya pwedeng-pwede talaga dito mag-ingay hanggat gusto mo. Hindi nga ako nakapag-focus sa pagkain kasi nga itong batang to napakakulit talaga. Pero ako yung pinakamatagal na tapos kumain dyan. Hindi ko lang pinakita sa video kasi baka anong sabihin nyo. Hindi na nga ako nagluto, ako pa yung pinakamatakaw. Ang dami pa namang mga feeling perfect dito. Pero ang importante, nabusog ako. Hindi nga kami mapakali ni Iya kung anong posisyon namin kasi ang dami talagang reklamo ng batang to. Kakain ka na nga lang, ma-exercise ka pa sa kakabuhat. Pero finally nakahanap na rin ng comfortable na posisyon si Iya. After ilang minutong kain nga ay natapos na rin silang lahat pero ako hindi pa. Hindi ko lang pinakita sa video. Nag-ooperate na nga yung operator kasi magkakaraoke daw sila. Pero ayan yung mga bagets yung unang hahawak ng mga microphone. Nag-aagawan sila sa microphone kaya binigyan si Iya ng ninang niya. Ayan, nakipag-exchange pa ng laruan niya. Hindi nga nagkakasundo ang mga batang to kasi minsan lang naman talaga sila nagkikita. Kaya hindi sila malapit sa isa't isa talaga. Hindi sila masyadong naglalaro. Inumpisahan na nga ni Julius kumanta at eksakto din dumating yung partner ng friend ko. Hindi nga sana siya uuwi ngayon kasi sobrang dami niya talagang gagawin. Pero pinilit niya pa rin umuwi kasi nandito kami sa kanila. At ang babaeng to may dala-dala ng lamesa at alam niyo na kung anong kasunod niya. Kaway-kaway sa mga expert dyan. At syempre, hindi magpapahuli ang babaeng to sa kantahan. Sobrang ganda ng boses niyan pang Regine Velasquez. Pero syempre, dahil patay gutom ako, ay una kong kukuhanin yung pulutan. O, wag kayong judgmental dyan kasi patay gutom rin kayo. Di nyo lang sinasabi. At itong babaeng to, hindi ko alam kung anong hinahanap. Sa akin pa talaga nang hingi ng coins. Puro na siguro papel ang pera nito, kaya sa sobrang yaman, wala ng coins. Kahit saan talaga ako ilulugar, ay talagang kain lang yung inaatupag ko. Rule number 1, bawal magutom kaya kain hanggat may pagkain.
Sobrang tagal nga bumalik ng babaeng yun. Nakala mo naman sa supermarket pumunta, bumili lang naman ng yelo. Si Julius nga at si Claro ay masarili talagang mundo. Kapag talaga nagkita yung dalawang yan, para ng kambal tuko. Lagi na magkadikit kahit sa upuan. Lamon na nga ako ng lamon dyan dahil sa sobrang tagal bumalik ng babaeng yun. Nahihiya naman ako baka pagbalik niya wala na kaming pulutan. Baka iisipin niyang kunwari lang makikipag-inuman pero pulutan naman talaga yung target. After 50 years of waiting, ayan, dumating na rin yung babaeng yan. At masisimula na nga ang ating programa. Kung kailan pa talaga kami magsisimula ay saka ba naman nagpakarga itong batang to. Napagod na nga ang batang to sa kakalakan at kakalaro. Naloka nga ako sa batang to kasi ang hilig-hilig talaga makisali. Nangaagaw ba naman ang baso, akala niya siguro ay talagang juice yan. Ang hilig-hilig kasi ng batang to sa mga soft drinks, kaya akala niya sa lahat ng baso ay mga soft drinks lang. Pinipilit niya talagang makainom sa baso ko kaya pinainom ko na lang siya sa chaser namin. At talagang hindi niya na tinantanan yung chaser namin. Panay pa rin siya ng inom ng inom. Natatawa na lang ako kasi inubos niya na talaga. Soft drinks kasi yung chaser namin kaya bet na bet niya. At talagang nangaagaw pa siya sa isang baso, akala niya siguro soft drinks pa rin yun. Kinuha ko na nga lang yung isang bottle ng Royal para maipainom sa kanya. Kasi yung chaser namin ay talagang mauubos niya kapag hindi namin binigyan ng maiinom niya. At ang dalawang to nag-aagawan pa talaga kung sinong kakarga kay Iya. Kasi sobrang himala lang talaga nalalapit sa kanila si Iya. Kasi ang batang to hindi talaga lumalapit lalo na kapag hindi niya madalas nakakasama. Yun yung hirap na dinadanas ko kapag umaalis kami or may pinupuntahan kami kasi hindi talaga ako nakakapagpahinga kasi hindi siya lumalapit sa iba. At eto na nga, kakanta na nga ang bruha kaya siguro umulan nung time na yon kasi sobrang ganda ng boses niya. Feel na nga niya ang pagkanta niya. Sa sobrang ganda ng boses niya ay nakakahiya kapag sumali siya ng tawag na tanghalan kasi baka magong. Wala nga akong talent sa pagkanta kasi tagay lang yung talent ko. After ilang oras nga pagtatagay ay tumigil na rin ako kasi hindi na kaya ng bituka ko. Ganyan kasi talaga kapag hindi sanay uminom. Yan na nga lang yung talent ko, hindi pa nasanay. Hapon na rin to kaya napag-isipan namin na magbabalot na lang kami. Hindi pa naman ako lasing yan, mahilig lang talaga akong tumawa. Pero mas malala pa yung tawa ko dyan kapag nalasing na talaga. With matching sa pakba kaya kailangan mo talagang maging alerto. Nandito na nga kami sa may balutan at nandito na kami sa may table pero yung dalawa nandun pa rin sa may kalsada, hindi tinatantanan yung mga motor nila. At ang ending nga ay kami na lang dalawa ni Besh yung magbabalot kasi yung dalawa hindi na daw kakain. Hindi nga talaga ako kumakain ng balot noon nung hindi ko pa nakilala si Julius. Pero nung nakilala ko siya, ayun, nakapag-explore ako ng mga pagkain at isa to sa mga binabalik-balikan ko talaga kasi hindi ko alam na masarap pala talaga to. Dati kasi ay nandidiri talaga ako makita ng sisiw dito sa mga itlog na to. Lalo na kapag may nakikita akong kumakain talaga ng sisiw na kapag mga malalaki na yung mga sisiw ay talagang hindi ko nasisikmura. Hindi naman sa nag-iinarte ako pero ang lansa lang talaga tingnan. Ngayon kumakain ako ng balot pero hindi pa rin ako kumakain ng sisiw. Kahit sobrang liit pa ng sisiw na yan ay talagang wala akong pakialam dyan kasi hindi talaga kaya ng sikmura ko. Isa sa binabalik-balikan ko talaga dito sa balot ay itong sabaw niya talaga kasi sobrang sarap lalo na kapag maganda yung pagkaluto. Meron kasing ibang balot na hindi mo masyadong malalasahan kung ano talaga yung lasa ng sabaw nila. Madalas lang naman talagang kinikrave ko ay yung sabaw ng balot nila kasi napakasarap talaga lalo na't masarap din yung suka nila. At dito nga ay nakakita na ako ng sisiw sa kinakain ko kaya hindi talaga maiwasan na ganyan yung reaction ko. Hindi tayo pare-pareho ng panlasa kaya kung ikaw kumakain ka ng sisiw ay good for you. After nga rin namin kumain ng balot ay nagsiuwian na rin kami kasi padilim na din. That's it for today's video guys. Please follow for more.